Ito ha, mayroon pa talagang humabol ng fake news kahapon. Itong si Pulong Manyakol Duterte. Nung nakita niya yung post ni dating Senator Trillanes na nasa dahig, ipinamalita niya agad na ito daw si Sentry ang ipinadala ni President Marcos para mag-welfare check dito sa kanyang tatay Digong. Fake news yan. Malinaw yan kung hindi nyo pag-iisipan. Kasi unang-una, si Sentry ay hindi nagtatrabaho sa ating gobyerno. Hindi naman siya doktor. Hindi siya empleyado ng ating embassy dyan. So wala siyang karapatan para mag-welfare check dito sa dating Pangulo. At kahapon nga, fake news din ni BP Inday na hinimatay daw yung kanyang tatay dyan. Fake news ni Kaufman, nagkaroon daw ng brain damage itong kanyang kliyente. Fake news ni Kipi Duterte na granted na daw ang interim release na sinakyan lahat yan ng mga vlogger na DDS at mga kapanalig, mga membro ng mga DDS na ipinamalita nila na granted na nga daw, makakalaya na itong kanilang tatay. Fake news lahat yan. Ngayon, bakit nila ito ginagawa? Ang isang sagot dyan, related kasi ngayon ang pamilyang ito sa napakalawak na korupsyon na iniimbestigahan. Itong si Pulong, yung 51 billion. Plus, hindi isinama ng mga diskaya ang 2016 to 2022 sa kanilang affidavit at hinihingi ngayon ito ng Senado. Itong si BP Inday, ang campaign donor niya nung kumandidato siyang Vice President, itong Genesis 88 na kontraktor dyan sa Davao. So nauugnay lahat sila sa flood control at infrastructure anomalies. So pinagtatakpan nila yan. Ang pamilyang ito ay tinuturing na propagandist o nagpapakalat ng propaganda. Ano ba ang propaganda? Ito yung mga manipulang mga balita, mga chismis na isinusubo nila, ipinapakain nila dito sa mga kanilang mga supporters. Bakit? Kasi galit na ang mga tao ngayon sa mga korap. At kasama ang pamilyang ito sa pamilyang korap. So maraming mga kapanalig nila, maraming membro na nila ang nagigising. So